Ang Department of Energy pinaiimbestigahan sa isang ahensya ang umano'y sabwatan sa oil price hikes. Kumpanyang langis naman ipatatawag ng Kamara dahil sa hinihinalang cartel-like pricing. Ang balitang yan tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang Department of Energy sa Philippine Competition Commission o PCC upang imbestigahan ang alegasyong posibleng sabwatan o cartelization o lingguhang oil price adjustment. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, dapat siyasatin o imbestigahan kung may nagaganap na anti-competitive behavior sa pagitan ng mga kumpanya ng langis, lalo na't napapansin na sabay-sabay ang pagtaas at halos magkakapareho ang halaga ng dagdag presyo. Sinabi ni Garin na bukas ang ahensya sa pagrepaso ng kasalukuyang sistema ng lingguhang price adjustment upang mapabuti ito kasabay ng gabay mula sa Kongreso. Nilinaw din ng kalihim na ang mataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ang pangunahing dahilan ng pagtaas. Ngunit handa ang Department of Energy na magbigay ng kinakailangang datos sa Philippine Competition Commission para nga sa masusing investigasyon. Gayunman, binigyang diin ng kalihim na ang pagtukoy ng anumang paglabag ay nasa PCC at dapat idaan sa tamang proseso. Pakinggan natin si Department of Energy Secretary Sharon Garin sa briefing sa Palasyo ng Malacanang. Ang issue is nag-uusap-usap ba sila kung ano yung oil price hike. That is a behavior or a behavior that should be investigated, no? At kinausap po namin yung PCC to check kung meron ngang anti-competitive behavior po among them. Now, pero isa po is talagang mahal talaga yung presyo ng bili natin ng langis, ano. And kung meron pong allegations of profiteering or anti-competitive behavior, I think on our part po, DOE can give the PCC or any of the bodies na gustong mag-investigate the information that they need if kung anong kailangan nila kasi may pattern ang hinahanap nila dyan, ano. But at the same time, I think there is room for improvement in our system. Halimbawa po kung ang isa po is Tiniyak naman ni Secretary Garin na nakahanda ang ahensya na ilantad ang pangalan ng mga kumpanya ng langis sa sandaling mapatunayang nagsasabwatan ang mga ito sa presyo. Ayon sa kalihim, hindi sila mag-aatubiling i-anunsyo ito basta't may pinal na desisyon mula sa mga kinakukulang ahensya o korte. Sinabi pa ng kalihim na kailangang may malinaw na ebidensya at opisyal na ruling umula sa mga jurisdiksyon tulad ng Philippine Competition Commission bago pangalanan ang mga sangkot. Pakinggan natin muli si Secretary Sharon Garin sa pagtatanong ng Bombo Radio. Sa PCC, ma'am, para to start the investigation regarding this matter? PCC, we have sent a letter to check based on whatever is happening today, ano. Pero ito po still under investigation kung meron or wala, no. At kung meron man anong activities po, this is for them to determine. Hindi po kami pwedeng determine whether there's somebody guilty or may acts of anti-competitive behavior, but this should be discussed in the proper venue. Apo, ma'am. Ano po ba ang Department of Energy pangalanan sakali po may mga mapapatunayang kumpanyang nagsasabuatan sa presyo, ma'am? Kung meron pong ruling po, any court or PCC man or anybody that has jurisdiction over this investigation or cases, then I think naman kung may ebidensya at napatunayan po, then we should announce also. Pero ngayon po wala pang findings.
Samantala, ipapatawag naman ng Legislative Energy Action Development o Lead Council ng Kamara ang mga kumpanya ng langis upang magpaliwanag sa hinalang cartel-like behavior o sabwatan sa pagtatakda ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Marikina Representative Miro Kimbo, kailangang linawin ng mga kumpanya kung bakit halos magkapareho ang kanilang galaw sa presyo sa kabila ng pagiging deregulated ng merkado. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, nag-anunsyo ang mga kumpanya ng kanilang price adjustment tuwing Martes base sa pandaigdigang trend. Ayon pa kay Kimbo, tila nagiging daan ang sistemang ito para sa cartelization dahil nagagawa ng mga kumpanyang tapatan ang presyo ng bawat isa. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.